Tungkulin ng Estado na itaguyod at protektahan ang karapatan sa kalusugan ng bawat Pilipino. Pero sa kabila ng mga serbisyong medikal ng gobyerno, kung bibigyan natin ng diagnosis, ano ba ang estado ng ating healthcare system, pwede pa nating pababain yung gastos. At ikalawa, pwede nating ayusin kung paano tayo nagbibigay ng serbisyo. Ayon sa WHO o World Health Organization, mataas ang out-of-pocket expenses o gastusin mula sa sariling bulsa ng mga Pilipino para sa mga gamot, doktor, ospital at ibang serbisyong medikal kung ikukumpara sa ibang bansa. Hindi pa kasama sa pagkwenta ang mga bagay gaya ng pagkain, transportasyon, pati na gastusin o nawalang kita ng bantay sa ospital. Ang lahat ng ito, pera sanang magagamit sa edukasyon ng mga bata, savings, bigas at ibang mga bayarin ng pamilya. Ang problema, limitado ang pondo ng gobyerno. Hindi lahat ng bayarin kayang bayaran ng PhilHealth, kayang bayaran ng DOH, kayang bayaran ng mga PCSO, yung mga ibang nagbabayad. May mga bagay-bagay na binibili na ang nangyayari, walang ibang magabayad kundi yung mismong pamilya, yung mismong pasyente. Giit ng WHO, kung dadami ang bayaring sasagutin ng PhilHealth, hindi lang maiibsan ang pasanin sa bulsa ng mga pasyente. Lalakas ang boses ng ahensya para diktahan ng mga doktor at ospital ang kalidad ng serbisyo. We want to remove out-of-pocket expenses, tsaka protection, financial. Ayaw natin talaga ng bawat Pilipino pag na-ospital, kapag uuwi na isasanla ang bahay, isasanla yung kalabaw para makalabas. Gusto nating i-pull together lahat ng health finances natin para ang pasyente, paglabas niya sa ospital, nabayaran ng PhilHealth, nabayaran ng financing natin at uuwi siya na walang gagastusin. Tumataas taon-taon ang pondo ng gobyerno para sa health sector. Pero sa panukalang budget para sa 2019, 30 bilyong piso ang tapyas kumpara sa budget para sa nakaraang taon. Ang nakalaang budget para sa DOH nabawasan pa ng 36 billion pesos. Tinamaan dito, Hospital Facilities Enhancement Program ng DOH para sa pagbili at maintenance ng medical equipment, pati na sa construction ng mga bago't lumang ospital. Mula sa 30 billion pesos noong 2018, 50 million pesos na lang ang tinira ng Department of Budget and Management. Procurement of new equipment, especially the high-end ones, matitigil muna tayo. Kailangan ayusin muna yung mga existing. Kasi meron pa rin naman mga ongoing procurement. No? So, aabot pa naman siguro hanggang middle of the year. The smaller equipment that they needs, the hospital will have to buy it themselves. Paliwanag ng DBM, maliit na bahagi lang kasi ng pondo ang nagagastos ng DOH mula 2008. Hopefully, yung mga natitirang budget natin from 2018, sana maibigay pa rin naman natin yung pangailangan hanggang 2019 para kung naibalik na yung pondo natin sa 2020, then bagong listahan naman yung tutulungan natin. Sa 428 na ospital ng gobyerno, halos 80% o 337 sa mga ito, mga LGU hospital. Puna ng WHO, ang serbisyong medikal sa mga ito, nauugoy din ng pabago-bagong hangin ng politika. E di sasabihin ng isang mayor, ba't ko tutulungan si governor? Baka mamaya siya pa yung sabihin dahilan kung ba't nag-improve yung sistema. Eh ako naman yung nagtrabaho. So, yung fragmentation na yun, yung ganong sitwasyon, sinusubukan nating ayusin. Ayon sa WHO, may inequity o hindi pagkakapantay-pantay sa pagbibigay ng serbisyong medikal. Ang mga doktor, health workers, gamot at mas magandang pasilidad, madalas nakatalaga sa mga sentro. Pero sa mga malalayo at liblib na lugar, walang ospital, kulang pa sa health workers. Hindi rin kasi cost-effective na sa lahat ng lugar magtayo ng ospital. Kung halimbawa maliit lang ang population, tapos magtatayo ka ng 100-bed hospital na at every given time, 10 lamang ang laman niya ng ospital, pero yung gastos natin tuloy-tuloy yun. Walang kita pag pumunta doon. Paano babayarin yung sweldo, yung mga gamot, ganyan. Pero hindi ibig sabihin na walang tungkulin para pumunta sa mga lugar na yon. Pareho ang ipinunto ng WHO at DOH na dumidiretso sa malalaki at specialty hospital ang maraming pasyente. Ang siste, mas mahal ang ginagastos ng mga ito kada pasyente kumpara sa health units. Nangyayari tuloy, mas magastos na, humahaba pa ang mga pila, nasasagad bilang equipment at pasilidad kundi pati mga doktor. Nakagawian kasi talaga natin na gusto nila lagi didiretso doon sa espesyalista. Parang natatakot sila na
sa mas maliit na clinic or sa maliit na ospital. Well, ang katotohanan, karamihan ng sakit kayang gamutin sa maliit na clinic or maliit na ospital at mas mura. Dahil magastos daw magpatayo ng bagong ospital, gustong palakasin ng gobyerno ang sistema para mabilis na madala ang mga pasyente, hindi lang sa pinakamalapit na ospital, kundi sa ospital na nararapat para sa kani-kanilang pangangailangan. Ang pasyente, hindi na palipat-lipat sa paghanap ng lunas. Para mangyari ito, maayos na kalsada, tumatakbong ambulansya, maaasahang komunikasyon, delivery ng gamot, referral system o pag-endorso ng mga pasyente sa wastong ospital, mga pag-gobyerno o pribado. Mga bagay na nakadepende rin sa tulungan ng maraming opisyal at opisina ng gobyerno. Lahat ng ito tila reseta para tuluyang gumaling ang karamdamang matagal nang bumabagabag sa sistemang pangkalusugan ng bansa. Rafi Tima, GMA News.